So, ito po yung overview ng Freedom of Information Act. Magkakaroon ng transparency. Importante po talaga ang transparency. Okay lang sana kung pera nyo ang ginagastos nyo. Pera po ng taong bayan yan. Totoo po yan. So, sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan sa mga mamamayan na magkaroon ng access sa mga pampublikong record. So, ito po, lahat ng sangay ng pamahalaan, ang scope po, at nagtatakda ng mga alituntunin para sa paghingi ng impormasyon. So, madali lang po kasi online platform lang ito, no? Tinatawag natin may online portal development tayo. So doon, ilalagay mo yung name mo. Tapos kung ang importante doon, kung ba checklist na lang, ano ba specifically ang nire-request mo? So hindi na siya masyadong mahirap pa para sa non-techie na maghingi ng access para sa information na to. Maliban pa po sa public procurement bill, ano pa ang nakikita ni Pastor? So another bill na naman po, no? Itong tinatawag ni Pastor na Freedom of Information Act. So dito sa Freedom of Information Act po, although meron namang existing na Freedom of Information, pero i-enhance pa po natin. At saka meron, based po ito sa Republic Act number 10170 or Data Privacy Act, kung saan sumusuporta sa transparency, ngunit kulang sa mga partikular na probisyon para sa access ng publiko sa mga impormasyon sa gobyerno. So ito magiging proposed amendments. Atasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magbigay ng madaling access sa mga pampublikong record. Lahat po. So, hindi lang po iilan, even po, yung all branches po of the government, executive, legislative, kasali kayo, judiciary, mga GOCCs, mga SUCs, as long as kasali kayo sa gobyerno, ahensya kayo ng pamahalaan, still covered po kayo para dito sa Freedom of Information na kailangan maging transparent at accountable po kasi nga pera ng bayan ang ginagastos po dyan. So pangalawa, magbibigay po ng mga parusa para sa hindi pagsunod sa request para sa mga impormasyon. Dapat po may limited lang, hindi din, okay, nag-online request na siya pero umabot na ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, hindi pa po nakabalik yung request na, saan ba yung resulta ng procurement or yung bidding? Pero hanggang umabot na lang ng 1 taon, hindi pa nakabalik, hindi pwede. So, limited lang din. For example, 7 working days ang ibibigay para talaga transparent, easy access po sa lahat ng taong bayan yan. So, yun po, pag hindi po nabigay within the certain period of days na binigay po, ano man na ang ma-final para dito sa bill na ito, magkakaroon po ng parusa. Okay? Para talaga ma-call out na efficient dapat. Yun ang gusto ni Pastor. Pag service-oriented kind of government ka, gusto nga ni Pastor, 5 minutes na deliver mo na. Ganun kabilis. Masyadong mahaba na yung 7 days actually. Kasi ngayon po, sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte, ang binigyan po ng 15 working days. So, eto gusto nga ni Pastor, pag may request, ibibigay agad. Masyadong mahaba na ang 5 minutes, lalong-lalo na sa mga medical. Attorney, kasi noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, EO lang ito eh. Yes, EO lang. Ano ba ang magiging diferensya para sa kaalaman nating mga kababayan? So, kailangan siya i-institutionalize. So, EO kasi covered niya lang legislative, ang executive lang. So, yung mga Department of, yung mga, under sa kanya. Under sa Office of the Under sa President. Yes, exactly. So, pero yung legislative at judiciary, hindi niya covered. At saka kung it's up to the next president, kung i-adapt niya. Diba? Kung gusto niya i-repeal. Pwede niyang i-repeal o gusto niya palitan. However, pag naging law na talaga siya, hanggang sa susunod pa ng mga henerasyon. Hindi na mababa. Unless na i-repeal uli. Diba? So, ito ang maganda dito para sa pag-i-institutionalize na talaga siya. Gawin na siyang law. So, lahat na po ang mandated para talaga maging transparent sa kanilang mga information na nasa hawak nila. So, ito po yung overview ng Freedom of Information Act. Magkakaroon ng transparency. Importante po talaga ang transparency. Okay lang sana kung pera nyo ang ginagastos nyo. Pera po ng taong bayan yan. Totoo po yan. So, sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan sa mga mamamayan na magkaroon ng access sa mga pampublikong record. So, ito po, lahat ng sangay ng pamahalaan, ang scope po, at nagtatakda ng mga alituntunin para sa paghingi ng impormasyon. So, madali lang po kasi online platform lang ito, no? Tinatawag natin may online portal development tayo. So doon, ilalagay mo yung name mo. Tapos kung ang importante doon, kung ba checklist na lang, ano ba specifically ang nire-request mo?
So hindi na siya masyadong mahirap pa para sa non-techie na maghingi ng access para sa information na to. At addition also is para makakuha ka ng information, no, importante din yung information dissemination, kay public awareness. Ang maganda, dahil nga may ganitong plataforma si Pastor, for example, sa SMNI, isa lang to, meron din namang mga multimedia para naman sa mga government na mga projects. Isa din to, magiging platform para i-inform ang lahat na meron po tayong Freedom of Information Act, meron po tayong online portal na na-develop kung saan, at saka tuturuan step by step paano kayo makahingi ng mga impormasyon na gusto nyo. So, ganun ang Attorney mahalaga. Kay, bakit mahalaga na isinusulong itong Freedom of Information na bill na ito? Kasi number one, attorney, mahalaga ito sa pagsusulong ng transparency sa gobyerno. Yes. Bahagi pa rin ito sa kampanya ni Pastor ng Zero Corruption. Yes. Unless maging transparent at mas mabilis makuha yung information ng taong bayan, mas mabilis din yung accountability. Yes. Kasi nakikita natin, trace natin yung mga bagay-bagay, Attorney Kay, kasi merong batas na magbibigay ng karapatan sa bawat Pilipino na makuha yung mga information, especially pagdating sa pera. Exactly. Kasi dyan pa naman maraming sinasabi nila confidential because maraming hanky-panky business. Regardless na lang kung yung confidentiality ng paggamit sa pondo ay may sa national security. Yes. Diba? Meron din May batas doon. na naiintindihan natin. Yes. Pero kung ginamit ito at gagamitin mo yung clause na confidentiality, hindi pwede yon. Dapat transparent. At hindi lang pagdating sa pera, kasi maraming transactions sa gobyerno na dapat aware tayo. Yes. Hindi lang awareness, naiintindihan din natin. At hindi lang dapat selected number of people lang sa society ang may access dito, kundi pantay dapat ang Attorney Kay. Yes, exactly. So that brings us to the third na bill natin for this day na i-share sa kanila, ang Whistleblower Protection Act. Kasi nga mahalaga nga, di ba, na lahat tayo nakatutok, lahat tayo nagbabantay, transparent, may online platform. Kung sino man nakakita, uy, may discrepancy ah. So, baka takot siya na baka mamaya pag isusumbong ko to, baka magre-retaliate, baka papatayin ako, baka mamaya i-dismiss ako, mawawalan ako ng trabaho. So, hindi. Connected to lahat. So, may Whistleblower Protection Act. Since transparent na, may access ka na, nakita mo na yung mga korupsyon, so dito tayo papasok. So, ang existing law po ay Republic Act number 6770 or Ombudsman Act na nagbibigay ng limitadong protection lang po. Limited lang yung scope niya. So, kasi dito sa Ombudsman, although ang protection lang kasi, ang binibigay lang ng 6770 is number one, although may immunity ka, immune ka na ikaw, kunwari, nasangkot ka din, pero hindi ka nakasali sa prosecution. And also, kasali din dyan is may protection ka, pero hindi klaro paano ka ipoprotect. Di ba? Okay, itatago ka ba? Although itatago ka, pero wala talang specific guidelines. So yun po ang kailangan natin talaga na i-improve. Kasi nga, mahalaga to. Kung gusto nating talagang mawala na yung korupsyon, eto po, mahalaga ang whistleblower. Mahalaga na lahat tayo ang nagbabantay. So, ang importance ng batas na ito, Attorney Kay, is to empower all Filipinos na hindi matakot na Yes. magsumbong. Yes, Pero exactly. ito, kasi may nangyari recently, di ba? Nagtanong lang naman siya. Nako yan, nako. Sabi na niya, magkano po ba ang totoo ba na ganitong amount ang yung travel expense? Iba pa lang nangyari, Oo nga. Di ba? So, Ibang usapin importante naman to. Importante itong Whistleblower Protection Act. Kasi nga, it will protect also yung mga, hindi nga yun whistleblower, nagtatanong nga lang yun, di ba? Kaya sabi ko, how much more siguro kapag mga Ordinaryong Pilipino. Nako. So, kaya po dito sa ating Whistleblower Protection Act, anything against dismissal ba, or discrimination ba, or harassment man, or yun nga, di ba, panggugurgur na gagawin, protektado po sila. So pag once na ma-establish na talagang ginugurgur ako dahil sa pagsumbong ko, again, ma-actionan ka agad yon, 'di ba? So covered po 'yan. Ito pong Whistleblower Protection Act, yun po yung mga loopholes na nakita po ni Pastor na dapat po talaga ma-resolve kasi magiging safeguard po daw ito para talaga
sa ating zero corruption na measures, magiging successful siya. So, ito po, sa proposed amendment, palakasin ang proteksyon laban sa mga nais magiganti sa mga whistleblower sa lahat ng sektor. Hindi lang po, ito, ang maganda dito, kasi sa whistleblower, hindi lang yun para sa public or sa government funds, so even private sectors, covered na po siya. As long as about sa corruption, may extend po. So happy na din yung mga private sectors, no, may magpo-protect na din para sa kanila. So magbigay ng incentives para sa mga whistleblower na nagbibigay ng mahalagang impormasyon na nagre-resulta sa matagumpay na pagdinig ng kaso. So may incentives. So pag alam na talaga na proven, na nagsasabi siya ng totoo, may whistleblower, ganyan, tapos na kumbaga, napatawan na ng penalty, no? Yung talagang nagkasala. So, merong incentives na ibibigay natin para sa mga whistleblower, aside sa protection, aside sa immunity, galing sa pag-prosecute sa kanila, meron din silang matatanggap na ganyan. So sa overview po nitong whistleblower protection, pinoproteksyonan po ang mga individual na nag-uulat ng mga gawain ng mga katiwalian. Sakop nito ang lahat ng sektor, yung nga katulad ng pampubliko at pribadong organisasyon at nagbibigay ng legal na proteksyon at mga insentibo para sa mga whistleblower. So again, importante po ang information dissemination, awareness campaign. Once po, yun po ata ang kulang din sa Pilipinas, no? Ang dami nating batas, pero hindi aware yung mga tao. Kung sana po, yun nga, gusto pong isulong ni Pastor, lalo na may SMNI po tayo, at saka meron naman po may iba ding mga media na TV broadcast or radio broadcast na para talaga maging aware lahat kung ano yung rights nila, ano yung laws existing, at saka paano nila magagamit yon para sa kanilang protection din. Attorney Kay, kasi gaya ng sinabi, marami tayong magagandang batas. Yeah. Especially itong mga pinopose na amendment ka ni Pastor Apollo Siquibuloy. Ang tanong din ng marami sa ating mga kababayan is, sa sobrang dami natin ng ating batas, when can the government or paano mapoprotektahan yung mga ordinary citizen or even yung mga nasa gobyerno kapag kalaban sila ng gobyerno? Like for example, what if itong magagandang batas natin i-weaponize dahil kalaban nila sa politika? Second, na maganda din sana matutukan ni Pastor, Attorney Kay, yun ang kasi di ba maganda yung anti-terrorism law natin, pero na pwedeng nawe-weaponize din sa kalaban ng gobyerno. For example, yung kalaban sa politika. So, with that kind of laws na meron tayo, mas maganda din sana na yung mga batas na ito may certain nakalagay dito na hindi siya magagamit ang batas na ito para ma-prosecute o ma-persecute ng ibang tao. Na igagamitin siya to weaponize kasi kalaban sila ng gobyerno o kalaban sila sa politika. Kasi may mga ano naman tayo, kasi pwede kasi if may kalaban, gagawa sila ng mga ebidensya o reklamo, pero hindi naman totoo. Oo nga. Like what if kung may mga whistleblower na lalabas, tapos this whistleblower act will be used to protect them, pero hindi naman pala totoo yung mga sinasabi nila. Dapat meron ding mabigat na accountability din. Kung lalabas ka na whistleblower, tapos hindi o mali ang impormasyon, dapat ba nakalagay sa batas, Attorney Kay, na may matinding pananagutan ng isang lumabas na whistleblower na Iba pala. Oo, mali. Oo, mali. Kasi kalaban. Oo. Ginamit siya para sa kalaban. Totoo. Nangyayari yan. Oo, nangyayari yan. So, mas malaki ang magiging penalty ng false po ng mga whistleblowers. False, para lang siraan talaga yung isang, kunwari, may galit siya sa isang tao or sa isang opisyal, di ba? So, babalikan natin yan. Pag na-prove talaga na, puro fake news ang binigay mo ng mga ebidensya, puro pag-twist sa katotohanan. So, mas malaki ang penalty doon sa gumagawa-gawa lang ng mga reports na yon. So, yun po ang advantage ng whistleblower. Kumbaga, eto po, yun ay unang question mo, for example, sa anti-terror bill. Yun po ang dapat i-amend din sa batas, no? Kung may nakitang loopholes, yun na pwedeng gamitin, ano ba yung dapat na idagdag na provision na baka, for example, ano yung guidelines
para masabi mo talaga ano yung minimum standards or minimum na iset natin ng mga guidelines para masabi natin na, terror, pagsabi ba na if mga if ba yung threat na impossible crime covered ba yun ng terror, 'di ba? Na kung i-compare mo naman yung threat na actual threat, actually 'di ba, mayroon talagang nag-assassinate, nag-attempt na ng assassinate sa ating, alam naman natin yan, ng taong bayan, nag-assassinate kay VP. At saka over yung sa kanyang papagsabi lang Hindi na, that Na is may an plano. impossible crime. So yun nga, dapat, kung kailangan siya idagdag as amendment, ano ba yung covered niya at saka hindi covered, mas okay yun. Para hindi siya ma-weaponize ng mga walang alam sa batas, nagkukunwari, marunong lang na may alam, para lang talaga to take advantage of the law in their favor. Attorney, dagdag ko lang, no? Hindi ako sure kung kasama rin ba ito sa mga provision na gusto niya ni Pastor or meron naman existing na dun daw po sa protection na sinasabi, kasama daw din dito yung mga parang dismissal, demotion, harassment, Yes. other form of retaliations, and kung meron din daw possible na incentive naman, kung lalo kung mga impormasyon na ibibigay ay talaga namang kumbaga dinipensa mo yung government because of that information. And kung meron din daw po sana ng mga legal support for whistleblowers. Yes. Totoo yan, no? So, yun nga, ang covered nga nitong Whistleblower Protection Act is number 1, kung, yun nga, protection from any harassment, any discrimination, or bigla na lang illegal dismissal. Ay, ikaw yung nagsumbong, kinabukasan wala ka ng trabaho. So, hindi po, even yung maging anonymous, diba? Yung personality mo, itatago yan, kasali na din po yan. Kung kailangan ng witness protection program, kasali po yan. So, covered po yan, na saklaw na po yan sa Whistleblower Protection Act ni Pastor. Yun po talaga ang number 1 concern ni Pastor. Although meron tayong mga taga-sumbong, ang protection po talaga nila ay uunahin po. Kasi baka mamaya magkaroon na siya ng, kumbaga, chilling effect. Yes. So wag na lang. Kasi yung takot, Ayoko tingnan mo na. naman, di ba, magaling manakot yung magsumbong. ngayon. Kasi baka Kasi balikan. tingnan mo ang ginawa sa SMNI. So mga ganun. Bakit lagi na example sarili natin? Sine-experience natin yung po mga kababayan. And I'm sure Yes, lahat naman po yes. ng mga kababayan natin nanonood ngayon, di ba? Na-witness niyo po yan since the beginning. Oo nga. Siguro, Attorney Kay, Kaya kaya dapat may- naintindihan ni Pastor Oo. Apollo yung mga batas na ito na kailangan maamin. Dahil nakita niya Oo. mismo sa atin, sa KOJC, Totoo. sa SMNI. Oo nga. Alam ng taong bayan saan nanggagaling si Pastor at mas Yes. naintindihan ni Pastor bakit kailangan may gawin itong Oo. amendment na ito sa mga batas na ito. Oo nga, kasi kaya ngang gawin sa isang malaking, legitimate na isang organisasyon, at saka ito si Pastor, kilala na ha, kaya ngang gawin sa kanya, ano na lang yung mga maliliit, yung mga hirap, di ba? At si Pastor, meron siya mga mga lawyers siya na magpo-protect sa kanya, at saka maririnig pa rin yung boses niya. Siya nga, iniipit pa. Siya nga, di ba, andyan siya ngayon kung saan siya dahil nga, kumbaga, kinuha na lahat ng rights niya. Paano na lang yung mahirap, di ba? Kaya gano'n na lang po ang concern ni Pastor para po talaga, yun nga, he was pushed to do this. Siya nga di ba? Siya na influential. Siya na maraming mga may mga resources, ginanyan pa. So, siya po ang tumatayo ngayon. Boses. Siya yung boses. Yes. Kailangan niyang pasukin ang maruming politika para po tulungan tayong lahat. Kasi ayaw niyang ma-experience pa ng mas marami kung ano po ang ginawa kay Pastor at saka sa mga leaders na inosente at saka po sa mga legitimate na mga organizations. Kaya para sa problema ng korupsyon, persecution, abuse of power, subukan po natin si Pastor Apollo Siquibuloy dahil alam po niya ang Exactly. solusyon sa mga problemang ito. Yes.